If it's really illegal, bakit hindi nila sinampahan ng kaso si Chis Escudero mula pa noong 2022? Bakit ngayon lang? Well, hindi naman po, abogado si Chis Escudero at naniniwala ako, alam niya yung kanyang ginagawa. There are available legal defenses sa kanya para i-justify yung donation na yun. Pero yan ay, siya na lang ang gumawa niyan dahil abogado naman siya. Hindi na po natin tungkulin na gawin yan. Sa totoo, I'm not a fan of Chis Escudero. But in fairness to him, sa tingin ko itong ginagawa nito sa kanya is not being fair. Ano? Nagagamit siya as a political tool because ang totoong target po nito is not Chis Escudero. The real target was to make the Blue Ribbon Committee stop its hearing. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario. At ngayon, mainit pa rin itong balita tungkol sa nangyaring palitan at rigodon dyan sa Senado. At marami pa rin ang nagtatanong, ano ba yung totoong nangyari at bakit nagpalit ng liderato dyan sa Senado? Alam niyo po yung pagpapalit ng Senate President is a common thing already dyan sa Senado. Madalas po talaga nangyayari ito. At nung ako po ay nandiyan pa sa Senado, nang ako ay abogado pa noon ni Senator Raul Roco, 3 kudeta ang nasaksihan ko dyan. Ano? Simula nung ako inapasok dyan noong 1994 hanggang sa noong 1998. Nung una po, si Neptali Gonzales ang Senate President noon, 93 onwards, until siya ay nakudeta noon ni Ed Angara. That was the first Senate coup na na-witness ko. And si Neptali Gonzales was removed. But then in 1995, after 2 years, si Ed Angara naman ay nakudeta rin. At bumalik si Neptali Gonzales as the Senate President. And then afterwards, from 95 to 96, ito namang si Neptali Gonzales, siya naman ay nakudeta na naman uli ni Ernesto Maceda. And then, sometime in 98, si Ernesto Maceda, siya naman ang nakudeta. At nabalik si Neptali Gonzales bilang Senate President. So, si Neptali Gonzales, 3 beses siyang naging presidente, o 4 na beses siya naging presidente ng Senado sa magkakahiwalay ng mga kudeta. Pero in a span of 4 years, 4 na kudeta ang nangyari. Halos taon-taon ay nagkukudeta. Pinakamahaba na naging termino dyan noon was Ed Angara from 93 up to 95. Si Chis Escudero ay naging Senate President for about 15 months. Bakit mabilis ang pagpapalit ng liderato sa Senate, hindi kagaya nung doon sa House of Representatives? Una dyan, kasi kakaunti lang ang senador. 24 lang yan. At kadalasan po, ang decision po ng pagpapalit sa Senate President ay wala pong kinalaman sa politika or it is not being decided along party lines. Ito po ay nadidesisyonan along personal reasons. Hindi lang talaga magkakasundo yung mga ibang senador. Kagaya po noon si Sergio Osmeña, ayaw niya talaga kay Gloria. For one reason or the other, lagi sila magkihiwalay. Si Gloria noon, ayaw kay Senator Roco. So, these things matter. Personal po yung nagiging dahilan sa pagpapalit-palit ng liderato. The first time I saw na nagkaroon ng political reason na nagpalit ng liderato ng Senado ay yung panahon ni Mig Zubiri. Kung natatandaan po ninyo, si Mig Zubiri ay pinalitan ni Chis Escudero. At ang sinasabing dahilan nito noon ay yung hindi pagpayag ni Mig Zubiri na ipatigil ang komite ni Bato de la Rosa na itigil ang investigasyon ukol sa drug use na kung saan ay nahihila na ang pangalan ni Ferdinand Marcos at ni Lisa Marcos doon sa kwento at sa report ng PIDEA. Nang tumanggi si Mig Zubiri na ipatigil ang komite ni Bato, tinanggal siya bilang Senate President at nag-appoint ng panibagong mga committee chairman at natanggal din nga po si Bato de la Rosa at ngayon natigil yung investigasyon. Makikita ninyo ang nangyari kay Chis Escudero ay kaparehong-pareho na nangyari kay Mig Zubiri nung nakaraan.
Apparently, ayon sa artikulo na isinulat ni Malutikia, isang aking kaibigan na political analyst who is also a columnist, naging kasamaan ko po siya nun sa Malacanang, sabi niya, when Diskaya made this revelation sa Senate, nagkaroon ng panic in the House of Representatives in Malacanang and calls were made from Malacanang itself, quoting or citing allegedly a presidential son making the phone calls. And the first one to be called was Chis Escudero to make the committee, the Blue Ribbon Committee, stop. And Chis Escudero refused na i-stop ang investigation ng Blue Ribbon. And then, the rest is history. He was replaced. Makita ninyo yung pagkakawangis nito, parehong-pareho. Sa tingin ko po dito, hindi po totoo yung nagsisirculate na balita na talagang target dito ay si Chis Escudero. At sinasabi pati sa mainstream media na ang dahilan ng pagkakatanggal niya ay yung kanyang involvement sa donation, campaign donation ng isang contractor. Well, I beg to differ. Hindi po ako naniniwala doon na iyon ang totoong dahilan. Alam na natin yan nung nag-refuse si Chis Escudero na bawiin yung order ng pag-remand ng kaso sa House of Representatives. He has become the target ng pagtatanggal sa kanya. Lumutang na nga po noon yan eh. Pero there are legal defenses available to him. Hindi pa po, he is not in trouble. At hindi rin po totoo yung sinasabi na dahil sa galing ni Chel Jokno ay naisiwalat ito na may contribution siyang tinanggap mula sa isang contractor. Hindi po yung totoo. Because that contribution is already contained in the SOSE, yung Statement of Contribution Expenditures ni Chis Escudero. It's already there. So, no need to ask it. And you just have to show the document to prove na nandun nga yun. If it's really illegal, bakit hindi nila sinampahan ng kaso si Chis Escudero mula pa noong 2022? Bakit ngayon lang? Well, hindi naman po, abogado si Chis Escudero at naniniwala ako, alam niya yung kanyang ginagawa. There are available legal defenses sa kanya para i-justify yung donation na yun. Pero yan ay, siya na lang ang gumawa niyan dahil abogado naman siya. Hindi na po natin tungkulin na gawin yan. Sa totoo, I'm not a fan of Chis Escudero. But in fairness to him, sa tingin ko itong ginagawa nito sa kanya is not being fair. Nagagamit siya as a political tool because ang totoong target po nito is not Chis Escudero. The real target was to make the Blue Ribbon Committee stop its hearing because very damaging na po itong testimonya ng mga Diskaya. At ang mga susunod pa rito ay baka mas malala na. Sabi ko nga sa inyo, nagsalita si Diskaya at sinasabi niya na ang pera nakakarating hanggang kina Romualdez, isang hakbang na lang, papunta ka na po sa Malacanang. So, kailangan ma-stop po itong investigasyon na ito. At that is my take. I think the reason why Chis Escudero has to be removed, kailangan mo magtanggal ng Senate President so that magkakaroon ng revamp of the committee. Now that Ping Lacson is at the helm of the Senate Blue Ribbon Committee, is there reason to be confident about it? Not really. Kasi yung kanya pong revelation, kung pinakinggan po ninyo, ng kanyang expose sa Senado, hindi niya naman po binabanggit lahat ng mga congressman. He was pinpointing a particular congressman, si Panaligan lang ng Oriental Mindoro. Yun lang, hindi niya binanggit si Speaker Romualdez, Senator Zaldico. At yung narrative niya ay parehong-pareho ng narrative ng nangyayari ngayon sa House. The investigation is being diverted away from the leadership of the House at papunta sa mga minor and bit players at saka doon sa mga contractor at saka sa DPWH. Ang ibig sabihin nito, magkakapareho sila ng storya ng investigasyon ng House of Representatives. But we already know, alam nyo na kung anong nagaganap. Sa mga taong bayan, patuloy kayong tumutok dito. Huwag tayong bibitaw dito. Huwag nating hayaang lokohin pa nila tayo tungkol dito. At sa ating pag-participate na to, patuloy po tayong mag-review, patuloy tayong mag-aral, patuloy tayong magsaliksik sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay po ang Republika ng Pilipinas.